una sa lahat. Nag-amok ang lalaking yan sa Marikina. Inaawat na siya ng mga polis pati mga taga-barangay. Pero naghahamon pa siya ng away. Ang lalaki, napag-alamang isa palang boksingero. Ang buong detalye niyan, abangan maya-maya lang. Magandang hapon, Pilipinas. Kasamang buong puwersa ng News 5. Ito ang Frontline Pilipinas Weekend. Mga nitsyo sa sementeryo sa Cebu, winasak ng malakas na lindol. Mga buto nagkalat. Habang ilang residente nagmisa sa ilalim ng tent dahil nasira ang simbahan. Sa gitna ng sakuna, sasakyang mag-aatid sana ng relief goods, nadisgrasya pa. Sa gitna ng mga bangayan sa pagdinig tungkol sa anomalya sa flood control projects, Senate Pro Tempore Panfilo Lacson magbibitiw na raw bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Kaliwat ka ng sunog, sumiklab sa Makati at Quezon City. Hindi bababa sa siyam, sugatan. K-pop queens na twice, pasabog ang kanilang sold-out concert sa Bulacan kagabi. At champurado with a twist. Matakam sa chilled champurado at champurado halo-halo. Nagmisa sa tent ang ilang Cebuano matapos masira ang ilang simbahan matapos ang malakas na lindol sa Cebu. Patuloy rin ang relief operations na isinasagawa sa probinsya para sa mga apektadong residente. Live mula sa Danau City, Cebu, nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Mon, kumusta ang lagay dyan ng mga kapatid natin? Jess, tuloy-tuloy pa rin ang paghahatid ng tulong sa mga apektadong Cebuano dahil nga sa malakas na lindol. Pero ang masaklap, may naalantala na mga relief operations dahil sa kumalat na fake news. At may pick-up pang na-aksidente na maghahatid lang sana ng tulong. Maghahatid sana ng relief goods ang pick-up na yan na dumaan sa Trans Central Highway sa Balamban, Cebu. Pero bigla itong sumalpok sa isa pang sasakyan. Sa lakas ng impact, bumalik na ng nabanggang SUV. Habang ang pick-up, sumalpok naman sa pader. Wasak ang unahang bahagi nito at nagkarat ang ibang kahon na may relief goods. Base sa ulat, 8 ang sugatan sa aksidente. Kasalukuyan silang nasa ospital. Inaalam pa ang nangyari. Sa bayan naman ng Sogod, pinangangamba ang hindi mabigyan ng tulong ang mga residente dahil sa kumalat na fake news. Sinasabi kasing nagka-landslide roon at hindi madaanan ng lugar. Yung nagpakakalat, ano ba? Anong mentality nila? Gusto nila ang magulo tayo? Baka mayroong iba pang mga motives na gusto nilang dito? Hindi makatulong sa amin yun. We are affected, totally affected. Pero dahil sa lumalalang traffic patungo sa Ground Zero at mga kalapit itong bayan, nangangamba rin ng ilang otoridad sa posibleng epekto sa kalsada ng sabay-sabay na pagdaan ng maraming sasakyang may mga bigat pa namang dala. Delikado kasi baka mag-crack yung mga kalsada natin at saka yung mabundukin namin na daan doon. Yun ang mga boulders, yung mga landslide sa aftershock. Then mayroon ng mga sasakyan doon sa ibaba. Para mabawasan ang dami ng mga sasakyang maiipit lang sa traffic panorte ng Cebu, nag-set up na ng relief drop-off hub sa Danau City kung saan ang mga maiipong relief goods ay ibabiyahin na sa dagat o gamit ang air assets. Sa Bugo City, sa ilalim muna ng mga kubol o tent, sumilong ang mga nagsimba para sa dinaos na misa ngayong linggo. Nasa labas lang ito ng Archdiocesan Shrine of St. Vincent Ferrer na nasira ng magnitude 6.9 na lindol. Sa bayan ng Daan Bantayan naman, marami rin ang dumalo sa misa sa Archdiocesan Shrine of Santa Rosa de Lima kahit napuruhan din ng pagyanig. Kabilang na rito si Mary Grace Kapangpangan na nagsimba kasama ang kanyang mga anak. Hindi niya maitago ang takot mula sa doble kalbaryo raw na naranasan. Bukod kasi sa malakas na lindol, na biktima rin sila noon ng super bagyong Yolanda. Ako lang gano'n Yung asawa ko namatay ng Yolanda. Yung mga anak ko maliliit pa. Natrauma na talaga ako sa bagyo. Ngayon naman itong lindol.
At kahit patuloy ang nararanasang aftershock sa lugar, hindi alintana yan ng maraming mananampalataya. Jess, halos 6,000 na ang naitatalang aftershocks dito sa probinsya. Kaya naman sa mga magtutungo sa norte o doon sa pinaka-ground zero, maaari nyo i-consider itong relief drop-off hub na nasa likod ko dito sa Danau City. Kung manggagaling kayo ng southern part ng Cebu o sa Cebu City at saka sa airport, madadaanan ito, no? Kasi nga inaabot ng 10 oras ang biyahe mula rito sa Danau papunta sa may Bugos City hanggang sa Daan Bantayan na dati 2 to 3 hours lamang na biyahe. Yan ay dahil nga sa bumper-to-bumper ng traffic ng mga sasakyan na nagtutungo roon para maghatid din ng mga relief goods. Jess. Mon, alam mo kahapon, medyo nasaksiyan na natin yung matinding traffic during your live report. Ano? Pero sa ngayon ba kahit papano, dahil dyan sa drop-off point, naibsan kahit papano yung trapiko? Hindi pa rin, Jess, no? Talagang matindi pa rin yung mga naipong sasakyan doon kasi sinimulan lamang itong relief drop-off hub bandang tanghali. So, ma-observe yan technically bukas kung sakasakaling ibababa na lamang dito ng mga donors yung kanilang mga relief supplies na nais ibigay sa mga naapektuhan ng lindol. Bagamat naintindihan naman doon ng provincial government yung kagustuhan na personal na maibibigay yung mga tulong, pero baka doon kasi maperwisyo lamang ang karamihan at hindi rin maging maayos yung epekto nito sa mga nandoon naman sa northern part ng Cebu in case of emergency at kailanganin yung kalsada ng mabilisan. Jess. Alam mo, para lang din mas maintindihan ng mga kapatid natin, lalo yung mga hindi taga Cebu, ano, gaano kalayo yung distansya? Kanina nabanggit mo 10 oras yung inaabot. Kung ikukumpara natin halimbawa dito sa Luzon, ano ba yung distansya ng south papunta dyan sa kinalalagyan ninyo, Mon? Oo, Jess, inaabot kasi ng 2 to 3 hours lamang Dapat mula dito sa Danau City to Bugos City, 2 hours yan. So technically, medyo mahaba-habang biyahe din yan if ever nung manggagaling siya sa Manila to province. Pero ngayon, yung 2 hours mo na biyahe, imagine ilang multiple times yan na doble, no? Na triple pa nga dahil nga sa mabigat na daloy ngayon ng traffic. Kasi syempre dito sa may Cebu province, yung papunta sa norte, maliliit lamang yung kalsada, lalo sa may mga bandang bulubunduking side na ng probinsya. Kaya mahihirapan yung volume dito o dami ng mga sasakyan na ma-accommodate ng maliliit na espasyo ng kalsada, Jess. Okay, maraming salamat at mag-iingat kayo dyan, Mon Gualvez. Samantala, tuloy-tuloy po ang pagpapatayo ng tent city sa Cebu na magsisilbing pansamantalang tirahan ng mga apektado ng lindol. Sa gitna po niyan, ilang pamilya ang patuloy na nagtitiis na sumilong sa mga tolda. Nasa frontline ng balitang yan, si Jana Roa ng News 5 Visayas. Pinagtatagpi-tagping tolda. Sa ganito muna nagtitiis ang mga residente sa Sitio Camotes, Purok Mulmol sa Daan Bantayan, Cebu. Ilang araw matapos ang pagtama ng magnitude 6.9 na lindol sa probinsya, siksikan ang mga pamilya at nagmistulan na itong campsite. Sa Bugos City na epicenter ng lindol, nagtatayo na ng tent city, partikular sa Barangay Kugon. Bawat tent mayroong baniga, kumot, kulambo at lalagyan ng tubig. Meron din itong medical tent, community kitchen station at paliguan. Ayon sa Philippine Red Cross at Department of Public Works and Highways, 50 pamilya ang nasa gilid ng kalsada ang prioridad na ma-relocate sa tent city sa ngayon. Sa pag-i-inspeksyon kahapon ng mga opisyal kasama si DPWH Secretary Vince Dizon, kinumpirmang daragdagan pa ang mga tent na ipatatayo. So iyan ang plano mong itayo dito? For now po, Per zone 50. per zone 50, so total 200. 200 Per zone. families. 50 per zone, 200 families. Lagyan nyo ng kalye-kalye, no? Yes, boss. Bukod sa tirahan, problema rin ng mga residente ng Bugos City ang supply ng tubig at kuryente. Pero sinusolusyonan na raw yan. Sa ibang lugar na niyanig ng lindol, gaya ng San Remigio, plano ring tayuan at temporary shelter ang mga residenteng nawalan ng bahay. Pati sa Medellin, Cebu, tuloy-tuloy rin daw pagpapatayo ng tent city. Sa huling tala ng NDRRMC, halos kalahating milyong residente ang naapektuhan ng lindol. Higit 1,000 ang nasa mga evacuation center. Umakyat naman sa 71 ang napaulat na nasawi, habang higit 500 ang sugatan. Nagbabalita mula sa frontline. Jan Arua, News 5.
Nadagdagan pa ang bilang ng mga nasawi sa 6.9 magnitude na lindol sa Cebu. Sa huling tala ng NDRRMC, umakyat na sa 71 ang casualty ng lindol, pero patuloy pa rin nila yang bine-verify. Nasa higit 500 naman ang sugatan habang higit 100,000 pamilya o higit 400,000 na individual ang naapektuhan ng lindol. Samantala, umabot na sa higit 5,000 aftershocks ang naramdaman matapos ang lindol noong Martes, ayon sa huling tala ng PHIVOLCS. 24 lang dyan ang naramdaman pero aabot sa 5.1 magnitude ang lakas ng mga pagyanig. Sa ibang balita, binigyang diin ni Pangulong Bongbong Marcos na dapat tiyakin ng gobyerno na mahigpit ang kaso laban sa itinuturong mga sangkot sa korupsyon. Sinabi yan ni PBBM sa teaser ng kanyang susunod na BBM podcast. Kailangan daw matibay ang ebidensya para mapanagot ang mga totoong guilty. Kapag daw kasi mahina ang ebidensya, hindi magiging maganda ang resulta ng kaso. Giit pa ng Pangulo, dapat sundin ng gobyerno ang batas sa paghahabol sa mga korap na opisyal para maging lehitimo ang pananagutan. Ang mga pahayag na yan ay kasabay sa patuloy na investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure sa maanumalyang flood control projects. We know many of these people are not innocent. Okay. But if you're going to bring them to court, you must have a very strong case. Look, anong mangyayari? Minadali natin. Hindi kompletong ebidensya natin. Malabo yung ebidensya natin. Pero pinilit natin. Natalo yung kaso. Can you imagine? I know. I think that will be much, much, much worse. Muli pong iginiit ng Malacanang na hindi makikialam ang Administrasyong Marcos sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Sinabi yan mismo ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa programa ng One News na Storycon. Pinasinungalingan kasi ni Castro ang pahayag ng Defense Counsel ni Duterte na si Nicholas Kaufman na hindi tututol ang gobyerno ng Pilipinas sa request na interim release ni Digong. Giit ni Castro, hindi ito ang unang beses na binaluktot ni Kaufman ang kanyang mga naging pahayag. Matatanda ang sinabi ni Kaufman sa ICC na hindi na makaalala ng pangyayari, lugar at pamilya ang dating Pangulo. The record straight, Yusek, ICC case ni former President Rodrigo Duterte, is it true that the government has no objections to his interim release? Miss, that's twisting of facts. From Kaufman? I did not say that. Ang sabi ko po, kung ano man po ang magiging desisyon ng ICC, legal process, hindi naman ito babastusin of course ng gobyerno. Inirespeto po. Pero it doesn't mean that the government will, or will not object. Sumiklab ang sunog sa isang warehouse ng hardware materials at pahirapan ang pag-apula sa apoy dahil sa kapal ng usok. At live mula sa Quezon City, nasa frontline na balitang yan si Dave Abuel. Dave, kumusta dyan? Patuloy pa rin bang inaapula yung sunog dyan? Nikki, nasa 9 na oras nang nasusunog itong warehouse ng hardware materials dito sa Barangay Santol sa Quezon City. Patuloy pa rin itong inaapula ng Bureau of Fire Protection. Makapal at maitim na usok mula sa nasusunog na warehouse ang bumulabog sa mga residente ng Barangay Santol sa Quezon City kaninang umaga. Agad na rumisponde ang Bureau of Fire Protection at binugahan ng tubig ang nasusunog na bodega ng mga hardware materials. Sa drone shot na ito, kita ang usok na kumakawala sa bubungan ng warehouse. Ayon sa kagawad ng barangay na isa ring fire volunteer, isang stay-in na empleyado ng warehouse ang nagtimbre sa kanila na may sunog. Pagpasok nila, pagbukas ng gate, malaki na. Nagsimula sa dulo yung apoy. Umakyat sa third alarm ang sunog, kaya rumisponde na rin ang mga bumbero mula sa mga karatig lungsod. Sa tindi ng usok, gumamit na ng self-contained breathing apparatus sa mga bumbero. Posible raw na mula sa nasusunog ng mga papel, karton at PVC kaya makapal ang usok mula sa warehouse. Pero patuloy pa ang investigasyon sa pinagmulan ng apoy. Yung sunog naman po is confined po siya. Ang iniingatan lang po ng mga bumbero po natin, ng mga fire volunteer po natin, wag po makadamay po sa mga malalapit po na structure. Walang napaulat na nasugatan sa insidente. Inaalam pa ang kabuang halaga ng napinsala ng sunog. Ayon sa BFP, compliant o merong fire safety inspection certificate naman daw ang warehouse.
Nikki, sa ngayon ay far under control na itong sunog. Kung ikukumpara yung usok at apoy ngayong hapon sa kaninang umaga, mas okay na yung sitwasyon. Mas manipis na yung usok na lumalabas mula sa warehouse. Inaantay pa natin ang update mula sa BFP kung kailan magdedeklara ng fire out. Nikki. Dave, kumusta ba yung mga residente dyan? Wala naman ba nga nadamay na mga bahay katabi niyang warehouse na nasusunog? Nikki, sa interview natin kanina sa BFP, sinabi nito na contained naman yung lugar kung saan nasusunog. Ibig sabihin, walang mga bahay o ibang establishmento na nadadamay. Gumawa rin sila ng paraan, kumbaga pinaligiran nila yung lugar para hindi na kumalat pa yung apoy. Nikki. Maraming salamat, Dave Abuet. Pumirit ang isang transport group na tutukan sana ulit ng gobyerno ang Public Transportation Modernization Program. Mungkahin nila ilipat dito ang bahagi ng pondo na para sana sa flood control projects na tinanggal naman na ng Pangulo mula sa panukalang pondo para sa darating na taon. Nasa frontline na balitang yan, si Kari Cator. Ilaan sa pampublikong transportasyon ang bahagi ng tinapyas na pondo mula sa Department of Public Works and Highways. Yan ang panawagan ng ilang transport group kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa Liga ng mga Transportasyon at Operators sa Pilipinas o LTOP, dapat bigyang pansin ang Public Transport Modernization Program o PTMP, gayon din ang insurance coverage ng mga tsuper bilang proteksyon sa kanilang serbisyo sa mga lansangan. Yung pong ninanakaw dyan sa Public Works and Highways kasama ang COA, sana ho ibigyan nyo naman kami kahit man lang katiting na punto. Dahil kasama kami po sa nagbubuwis araw-araw, sana naman po huwag kalimutan ang ating public transport na isa ho sa haligi na bumubuhay ng ekonomiya. Maaalalang higit 255 billion pesos ang nabawas sa proposed budget ng DPWH sa 2026 matapos tanggalan ng pondo ang flood control projects. Bukod sa hiling na dagdag budget para sa programa, idiniin ng LTOP na wag sanang burahin ng gobyerno ang tradisyonal na itsura ng mga jeep. Ang ating pagmumukha na jeep, wag naman sanang palitan ng mukha ng inchik. Parang nililin lang ang sambayan ng Pilipino dahil minibus yan, bakit mo susulatan ng modernized jeepney? Maliban sa pagkakakilanlan ng tinaguriang hari ng kalsada, hindi pa rin humuhupa ang pagkabahala ng mga grupo sa butas sa bulsa na dala ng pagsabay nila sa modernization ng kanilang mga unit. Kaya naman laking pasasalamat daw nila sa mga alok na elektriko e-jeep sa PUV drivers ng dating Ilocos Sur Governor na si Chavit Singson. Bukod kasi sa walang down payment, wala rin daw silang interest na kailangan alalahanin. Sa gitna ng mga issue sa modernisasyon ng mga jeep, iginit din ng mga grupo na suportado nila ang pamumuno ni Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairman Cho Filoguadis. Kasunod ito ng pagtiwalag ng 5 sa Magnificent 7 na dating binuo ng malalaking transport groups. Yun pong pagsasalita ng resign, Chairman Guadis, hindi po kami kasali po yan. Kaya ngayon po nakapag-isip kami, nakakalas na lang kami dahil hindi naman nasusunod yung tamang procedural ng isang organisasyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Kari Cator, News 5. Sa ulat panahon naman po, isang bagyo ang nakikitang papasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Yan po ang Tropical Storm Halong na nasa hilagang silangan ng extreme northern Luzon. Sakaling pumasok po sa PAR, tatawagin niyang Bagyong Kedan. Pero ayon po sa Pag-asa, may posibilidad pa rin hindi yan pumasok sa PAR. Hindi naman daw yan makakaapekto sa alinmang bahagi ng bansa. Samantala, mas lumayo pa at papunta ng southern China ang Typhoon Matmo na dating Bagyong Paulo. Sa ngayon, hanging habagat ang nakakaapekto sa bansa. Bukas po hanggang Martes, posibleng maaliwalas ang panahon sa malaking bahagi ng bansa. Pero asahan pa rin ang mga localized thunderstorm sa hapon hanggang gabi.
Tinatayang magkakaroon ulit ng mixed adjustment sa presyo ng produktong petrolyo sa darating na linggo. Sa tansya ng Department of Energy, posibleng magka-rollback ng 5 centavos per liter ang gasolina. Tinatayang magdadagdagan naman ng 50 centavos per liter ang singil sa diesel at 25 centavos naman sa kerosene. Sabi ng DOE, gumalaw ang pandaigdigang presyo ng krudo dahil sa sanctions ng Amerika sa Iran. Nakaapekto rin daw ang pangamba sa sobra-sobrang supply ng langis, lalo'y magtataas ang OPEC Plus ng produksyon. Susunod, Senator Bing Lacson bababa bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Mga netsyo sa sementeryo sa Cebu, napinsala rin ng lindol, mga buto nagkalat. At kargadong truck nahulog sa creek sa Quezon Province. Driver patay. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas Weekend. Mga kapatid, Jess De Los Santos po ang inyong kasangga sa paghahatid ng balita para sa may alam at may pakialam. Para sa tuloy-tuloy na makabuluhang balitaan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Sa lakas po ng lindol sa Cebu, hindi lang mga buhay ang apektado, pati mga nananahimik na patay niyanig din. At live mula sa Bogos City, nasa frontline ng balitang yan, si News 5 Visayas correspondent John Aroa. John, kamusta ba ang mga sementeryo dyan matapos ang lindol? Balita ko, kahit yung mga nitsyo ay naapektuhan, nagkalat din. Andre, hindi rin nga rin nakaligtas itong mga sa lakas ng lindol, itong mga yumao ng residente dito sa Northern Cebu. Ang ilan kasi sa mga sementeryo rito ay nadamay sa lindol. Nagkalat ang mga buto at nagkawasak-wasak ang mga nitso sa lakas ng pagyanig. Matapos ang 6.9 magnitude na lindol, nagkalat ang mga butong ito sa Corazon Cemetery sa Bogos City. Hirap nang makilala kung kanino ang mga buto dahil nagkahalo-halo na matapos gumuho ang bone chamber sa gitna ng malakas na mga pagyanig. Ayon sa tagapangalaga ng sementeryo na si Manong Lando, mahigit 1,000 labi ang nakalagak sa nasirang bone chamber. Naglaglagan na rin ang mga lapida at gumuho ang mga hilirang nitso, maging sa mga kakalibing pa lang. Ang iba, bumukas at lumabas pa ang mga kabaong. Trahedyang nahitabo, di lang kay katong yulan na nangagi. Labaw na ron. Kay, ang tanang tao na epiktahan. Buhay at patay. Dito may lumalaki sementeryo, sir. Dito ko nakuha og mga titulos kong bata pag eskwela. Bisan patay na na sir. Dito, may numnuman. Tandaan ako nga, ang menteryo buhay namin. Hinana na sir. Bisag patay na sila. Pinangga na ko na sila. Kaya ano. Sa paglilibot ng News 5, naabutan namin ang mga puntod ng mga nasawi sa lindol nitong Martes, partikular sa housing village ng Yolanda Survivors sa Bogo. Isa na dyan ang pamilyang Cabrera na pinaglalamayan ang kanilang ina na nasawi sa lindol. Ayon sa anak niyang si Virginia, hindi na nakatakbo ang ina nang yumanig ang lupa. Nabagsakan tuloy ito ng sementadong pader mula mismo sa kanilang bahay. Nakapag-usap pa raw sila sa telepono bago ang lindol, pero di niya inakalang yun na ang huling beses na maririnig niya ang boses ng ina. Sobrang sakit po mawalan ng nanay kasi sobrang mahal na mahal po namin siya. Sobrang sakit po. Mami, sobrang salamat po sa
Napakagandang buhay na binigay mo sa amin, Mami. Babaunin po namin dumula pagtanda namin. Dahil delikado na ang mga nitso, hinuhukay at ililipat ang mga labi sa mas ligtas na lugar. Mag-aano na All Souls, All Saints Day. Pwede naman po namin tulungan sila na mag-clear out or whatever. Tutulong din naman po yung LGU just so that everybody can still celebrate All Souls and All Saints Day na hindi naman po in distress dahil nasira na po yung mga yung mga libingan ng mga relatives nila. Habang hindi pa naisasaayos, tatakpan muna ng mga tolda ang mga nasirang nitso, lalo na't papalapit na ang undas. Andri, sa mga oras na ito ay nakatayo tayo ngayon sa Corazon Cemetery at makikita ninyo sa video, yan yung mga ataol na nagsilabasa na matapos nga gumuho ang harapang bahagi ng nitso dahil nga sa lakas ng pagyanig. Ayon naman kay Mang Lando, Andri, na itong mga bone itong mga buto mula sa bone chamber o mula sa nasirang bone chamber ay ililipat nila sa mass grave. Sa ngayon may ilan-ilan lang mga kamag-anak na nagpupunta dito para tingnan ang sitwasyon ng mga labi, pero ang karamihan ay abala pa rin hanggang sa ngayon sa paghahanap ng pagkain at maiinom at masisilungan dahil nga sa matapos itong pagyanig ng 6.9 magnitude na lindol dito sa northern part ng Cebu. Sa mga nakausap natin, Andri, ng mga residente dito kanina sa Bugos City, ayon sa kanila, ito na marahil ang pinakamalungkot na undas na harapin nila sa kanilang buhay. Andri. Live mula sa Bugos City, maraming salamat at mag-iingat kayo dyan. News 5 Visayas correspondent John Aroa. Sa ibang balita, muling nagsagawa ng kilos protesta kontra korupsyon ng ilang grupo sa Bulacan. Panawagan nila mapanagot ang mga tiwaling opisyal na sangkot sa mga maanumalyang flood control projects. Sa Bukawe, Bulacan, higit 500 residente mula sa iba't ibang barangay at mga simbahan ang nag-rally. Pinondena nila ang talamak nilang korupsyon, kaya dapat lang daw ang pagbabago sa sistema ng gobyerno. Sa Pulilan, Bulacan, nagsama-sama ang iba't ibang organisasyon para ipanawagan na makulong ang mga kurakot. Kasama riyan ang labor leader na si Calio Didi Guzman at mga leader ng grupo ng kabataan. Nagsasagawa rin ang protesta sa Baliwag City. Mariin nilang kinondena ang mga nepo baby ng anilay mga korap na opisyal. Nagbitiw na si Senate President Pro Tempore Ping Lacson bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Pero giit ni Lacson, tuloy pa rin daw ang kanyang laban kontra korupsyon. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawi. Sa gitna ng paggulong ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee tungkol sa maanumalyang flood control projects, nagbitiw sa pwesto si Senate President Pro Tempore Ping Lacson bilang chairman ng komite. Kasunod ito ng ilang naririnig umano niya na hindi na raw pabor ang mga kasamahan niya sa Senado sa paraan ng pagsasagawa niya ng mga pagdinig. Giit ni Lacson kung hindi na raw masaya ang mga kabaro niya, oras na para magbitiw sa pwesto at humanap na lang ang mga senador ng papalit sa kanya. Dagdag pa ng senador, nakadepende raw sa kagustuhan ng kanyang mga kasamahan ang pananatili niya bilang Blue Ribbon Chair. Sa kabila nito, hindi naman daw titigil si Lacson sa kanyang laban kontra korupsyon at aniyay sistema ng paglustay sa pera ng taong bayan sa maling paraan. Sabi naman ni Senate President Tito Soto, kakausapin niya muna raw ang kilalang kaalyado niya tungkol dito. Bago ito, matatanda ang sinabi ni Senator J.V. Ejercito na pinag-iisipan niya ng umalis sa mayorya dahil sa paraan umano ng pag-handle sa flood control hearings. Nauna nang sinuspindi ni Lacson ang nakatakdang pagdinig ng komite ngayong linggo dahil hindi pa raw magiging handa ang mga tatalakaying dokumento mula sa National Bureau of Investigation at Department of Justice. Pagbibigay daan din daw ito sa budget hearings at commission on appointments. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Sa ibang balita, di bababa sa siyamang sugatan nang masunog ang isang residential at commercial building sa Pio del Pilar, Makati kaninang hating gabi. Pasado po alas 12:40 kanina nang itaas sa second alarm ang apoy. Nagsimula umano ang sunog sa ground floor ng gusali kung saan naroon ang isang hardware store. Kumalat ang apoy sa mga residential unit hanggang sa third floor. Kabilang sa sugatan ang 2 senior citizen at isang menor de edad. Ilan sa kanila tumalon daw mula sa roof deck ng gusali. Nasa 40 pamilya ang apektado ng sunog. Umabot naman ng halos 3 oras bago naapula ang apoy.
Patuloy pa rin ang investigasyon sa mitsa ng sunog. Nahulog sa creek ang isang truck na magde-deliver sana ng mga mangga sa Quezon Province. Nasawi ang driver habang sugatan ang pahinante. Yan at iba pang mga disgrasya sa kalsada sa Frontline Report ni Rainiel Pawi. Dahan-dahang inilalabas ng mga rescuer ang lalaking ito na sakay ng nadisgrasyang 10-wheeler sa Pagbilao, Quezon Province. Nahulog ang naturang truck sa isang kanal. Nagkalat sa paligid ang mga mangga na karga ng truck. Base sa investigasyon, magdi-deliver ng mangga ang truck mula Davao papuntang Maynila. Pagdating sa pababang bahagi ng daanan, nawalan ng preno ang truck dahilan para mabangga ang isang poste hanggang sa mahulog sa creek. Dead on the spot ang driver habang sugatan ang pahinante na isinugod sa ospital. Sa Quezon Province pa rin, nagkasalpukan ang isang motorsiklo at utility van sa bayan ng Candelaria. Dead on the spot ang rider habang sugatan ang driver ng van. Lumabas sa investigasyon na biglang lumipat ng linya ang utility van. Saktong nakasalubong nito ang motorsiklo sa kabilang lane hanggang sa magkasalpukan. Sa Dasmariñas City, Cavite, bumangga ang isang cargo sa isang furniture shop. Ayon sa Dasmariñas Police, nawalan umano ng kontrol ang truck driver habang tinatahak ang pataas na kalsada. Biglang napaatras hanggang bumangga sa tindahan. Wala namang nasaktan o nasawi sa insidente. Sa Cabadbaran City, Agusan del Sur, isang cargo truck at tricycle na naglalako ng Malunggay Pandesal ang nagkabanggaan. Nagtamo ng minor injuries ang driver ng tricycle. Ayon sa pulisya, biglang sumabog ang likurang gulong ng tricycle. Nawalan ito ng kontrol at tumawid sa kabilang linya hanggang sa bumangga sa truck. Nauwi sa Aregluhan ang aksidente. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Ligtas nang nakauwi sa bansa ang 10 Pinoy seafarers na kabilang sa mga tripulanteng inatake ng cargo vessel sa Gulf of Aden. Sinalubong sila ni Migrant Secretary Hans Leo Kakdak at ibang opisyal ng DMW. Binigyan ng tulong pinansyal ng ahensya at ng DSWD ang mga tripulante. September 29, nang atakihin ng militanteng grupo ang Netherlands-flagged cargo vessel na MV Minerva Grudge malapit sa pantalan ng Yemen. Ayon sa report, 19 na tripulanteng may nasyonalidad na Russian, Ukrainian at Pilipino ang nasagip. Susunod, motorista sa Chicago na baril umano ng federal agents sa gitna ng protesta. FEU nakuha ang unang panalo sa UAAP Season 88 Men's Basketball Tournament. At K-pop girl group na Twice nagbalik sa Philippine Arena para sa This Is 4 concert tour. Huwag po kayong bibidew mga kapatid. Magbabalik ang Frontline Pilipinas Weekend. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa mga impormasyong dapat ninyong malaman, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Sugatan ng isang motorista sa Chicago sa Amerika matapos umanong mabaril ng federal agent. Ayon sa US Homeland Security Department, nabaril ang babaeng motorista matapos umano nitong araruhin ang mga sasakyan na nagpapatrolyang agents sa gitna ng anti-immigration protest. Nagpaulan daw ng bala ang mga ahente kaya natamaan ang biktima na siya pa mismong nagmaneho papunta sa ospital. Walang napaulat na nasaktan sa hanay ng mga agent. Nagpapatuloy ang mga protesta sa Amerika dahil sa utos ni President Donald Trump na arestuhin ang lahat ng undocumented immigrants doon. Nakuha na po sa wakas ng FEU Tamaraos ang unang panalo sa UAAP Season 88 Men's Basketball Tournament. Pinabagsak nila ang Adamson Soaring Falcons 64-58. Napanatili ng Tamaraos ang bentaheng nabuo nila sa third quarter para masiguro ang panalo. Nanguna si Mo Conate para sa FEU matapos ang 18 puntos, 21 rebounds at 2 blocks. Parehong 1-3 na ngayon ang record ng FEU at Adamson. Kahapon naman, depensa ang naging sangkalan ng UP Fighting Maroons para mapatumba ang NU Bulldogs 66-59. Nalimitahan sa 10 puntos ng UP ang NU sa fourth quarter dahilan para makuha nila ang panalo.
Second straight win ito ng Maroons na mayroon ng 2-2 win-loss record. Unang pagkatalo naman ito ng Bulldogs sa 4 na laro. Kumubra naman ang bounce-back win ng USC Growling Tigers kontra sa UE Red Warriors 111-99. Umiscore ng 22 puntos si Nick Caballero para pangunahan ang Uste. Hawak na ngayon ng Tigers ang 3-1 win-loss record habang ang UE wala pa rin panalo sa 4 na laban. Patuloy naman ang pag-ukit ng kasaysayan ni San Miguel Beermen superstar Junmar Fajardo matapos muling hirangin bilang Most Valuable Player ng PBA. Ito na po ang ika-9 na MVP award ni The Kraken sa liga at ikatlong sunod na taong nakuha niya ang award. Malayo na ito sa dating record na 4 ng legends sina Ramon Fernandez at Alvin Patrimonio. Nagtala ng averages na 19.2 points, 15.1 rebounds, 3 assists at 1 block si Abay nitong nagdaang season 49. Tinalo niya para sa MVP award ang ng ibang bansa ng si Arvin Tolentino at si Robert Bolek ng NLEX Road Warriors. Hinirang naman Rookie of the Year ang gwardiya mula sa Barangay Ginebra San Miguel na si RJ Abarrientos. Habang Most Improved Player si Joshua Munzon ng dating Northport Batang Pier na ngayon kilala na bilang Titan Ultra Giant Risers. This is for all the Filipino Onces na hype sa pagbabalik ng K-pop girl group na Twice. Halos yumanig kasi ang Philippine Arena sa Philippine leg ng kanilang This Is For concert tour kagabi. Kasama nila this time ang best girl na si Chaeyoung pero wala naman ang member na si Jonghyun. Nasa frontline ng balitang yan si Laila Chicadora. Dumagundong ang Philippine Arena sa hiyawan at sigawan ng Filipino Onces sa pagbabalik ng K-pop girl group na Twice sa Pilipinas. Binuksan ng grupo ang kanilang concert kagabi with their latest single na This Is For, na siya ring title ng kanilang tour. Sulit naman ang experience ng Filipino fans dahil sa 360 setup ng concert. Absent man sa concert ang Twice vocalist na si Jonghyun, Filipino Onces did not let that have them feeling low. Bawing-bawi naman kasi sa energy ang Twice nang kantahin ang ilan pa nilang hits. Di napigilan ng fans ang hiyawan ng itanghalang pandemic hit nilang I Can't Stop Me. Ang classic Twice song na Fancy. At syempre, kamay sa dibdib para sa famous verse ni Twice leader Gio. Kanya-kanyang solo performances din ang 8 present members. Kasama ang solo debut ni Chaeyoung Best Girl na Shoot. Ito na ang ikatlong beses na nag-concert ang Twice sa Pilipinas. 2 taon na makalipas noong huling concert ng grupo sa Philippine Arena. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Save the best for the finale. Swifties, may panibagong sorpresa kasi ang American singer-songwriter na si Taylor Swift. Ilang araw matapos ilabas ang comeback album niyang The Life of a Showgirl. Inanunsyo ni Taylor na magre-release pa siya ng mga acoustic o unplugged versions ng 8 tracks mula sa kanyang The Life of a Showgirl album. Mapakikinggan yan sa 4 limited CD releases ni Taylor na may tig-2 pang acoustic bonus tracks. Nitong Biyernes trending si Tay-Tay nang ilabas ang kanyang comeback album kung saan kakolab pa niya ang pop sweetheart na si Sabrina Carpenter. Malaagila ang ipararanas na virtual ride ng isang sikat na theme park sa Laguna. Kasunod ho yan ang selebrasyon ng kanilang ika-30 taon. Nasa frontline ng balitang yan, si Bea de Guzman.
dekada na mula nang unang buksan sa publiko ang Enchanted Kingdom sa Santa Rosa, Laguna, ang kauna-unahang world-class theme park sa bansa. At hanggang ngayon, patuloy itong nagbibigay ng saya sa mga Pilipino. Sa Elders Theater, nagkaroon ng stage performances bilang parte ng selebrasyon. So despite all the problems that we encounter in life, mga flood control, mga natural disasters, we in Enchanted Kingdom remain to be committed to our sense of purpose, to be God's extension of EK, God's eternal kingdom, to bring happiness on earth. That all Filipinos, especially the young generation, take pride of our beautiful country. At higit pa sa libangan, bahagi na rin ng misyon ng Enchanted Kingdom ang pagkalinga sa kalikasan. Around the park, we continue to make sure that our plastics are sustainable as well. Or if not, marami kami mga recyclable materials. At dahil yan po talaga ay hinihingi para talagang mabawasan po ang carbon footprint. At may mga plano din po kami na talagang magdagdag pa na solar power dito po sa Enchanted Kingdom. Hindi po siguro sa rides, pero siguro more on the back of house. Para lahat po ng gagawin natin sa Enchanted Kingdom ay sustainable at most importantly, we take care of the environment as part of our mission of Sari Buhay. Sa pamamagitan ng mga inisyatibang ito, ipinapakita ng EK na ang mahika ay hindi lamang sa rides at attraction, kundi sa pag-alaga sa kalikasan at pagbibigay pag-asa sa mga Pilipino. Sa Aguila The Experience Sari Buhay, dinadala ang mga bisita sa isang virtual na biyahe sa Himpapawid. Ipinapakita ang yaman ng kalikasan at kultura ng bansa habang itinatanim ang pagmamahal sa inang kalikasan. At saan mang sulok ng park, ramdam ang saya ng mga Pilipino. Mula sa mga batang unang beses sumakay hanggang sa mga young at hearts na bumabalik-balik para sariwain ang alaala ng kabataan. Almost a month din nandito ako. So here you can just be a child again without the judgment of the society. Pang fourth time ko na po dito and masaya po kasi siya. And then sincelebrate din po namin yung birthday ng pamangkin. Pag nandito ako sa EK, syempre young at hearts ka tayo dito. Bata pa yon, we're still young. It's still there, you still see the mascots and everything. Pero now that you came back, parang it's still there. Parang hindi pa rin naman siya nawawala kasi madaming pang new attractions. And then also, with new people always so mas masaya siya. New experience every time. So the magic is really still there. 3 dekada na pero parang kailan lang nang una tayong sumakay, tumawa, tumili at namangha sa Enchanted Kingdom. Ngayon, paalala ni Elder the Wizard. Anong paalala ni Elder the Wizard? Parte ng buhay ang pagtanda pero sana hindi mawala sa atin ang paniniwala sa magic. Bukas ang EK sa October 18 and 19 mula 10 a.m. hanggang 10 p.m. Kasama dyan ang concerts na bukas sa publiko. Bea de Guzman, News 5. Susunod, boksingero nag-amok sa Marikina, arestado. At ilang kapatid programs at stars nominado sa Asian TV Awards. Tuloy-tuloy ang balitaan sa Frontline Pilipinas Weekend. Mga kapatid, Andre Felix po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para po sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Inaresto ang isang boksingero sa Marikina matapos mag-amok. Kakapanalo lang daw niya ng isang laban nang maganap ang pagwawala. Nasa frontline ng balitang yan, si Faith Del Mundo. Sa kuhang ito, makikita ang isang lalaking walang pang-itaas at nakayapak sa gitna ng kalsada sa Barangay Kalumpang, Marikina. Nakalagay sa likod ang mga kamay ng lalaki at nilapitan ang isa sa mga pulis na tila hinahamon niya. Inawat naman siya ng mga kabaro ng pulis at barangay. Maya-maya, tuluyan na siyang dinampot papunta sa presinto. Ang lalaking iyan isinumbong sa mga otoridad dahil nag-amok daw. Isa rin daw siyang boksingero na kilalang si Alda Machine Gun Rivera. 2011, nagsimula ang karera ni Rivera sa pro boxing at ilan sa mga napanalunan niya ang Philippine Boxing Federation Lightweight title noong 2014 at 2016 Oriental and Pacific Boxing Federation Super Lightweight title.
May record siyang 24 wins at 5 losses, kabilang ang 19 knockouts. Kakapanalo lang daw niya sa laban sa General Santos City ilang araw bago mangyari ang pagwawala. Sabi ng barangay, hindi raw makausap ng matino si Rivera, kaya dinala sa psychiatric ward sa Mandaluyong. Pag-akyat po namin, medyo hindi na siya makausap ng maayos. Talaga pong mananakit na po siya. Bali, bumaba kami kasi may hawak siyang hindi magandang bagay. So, bali yung basag na salamin, inaano niya sa mga kasama ko. Bali nakaposas na po siya. Bali, tinawag naman po namin doon sa kaanak kung pwede namin iposas kasi nananakit na po siya. At para hindi rin makapanakit ng ibang tao. Nakikipag-ugnayan ng News 5 sa karelasyon at kamag-anak ni Rivera, pero wala pa silang tugon. Nagulat naman ang mga dating kasamahan ni Rivera. Ayon sa dating katrabaho niya sa gym na si Coach Boy Agravio, mahusay na boksingero si Rivera. Sa boxing, ma'am, magaling din siya, ma'am. Makikita niyo naman sa YouTube, may laban siya. Mabait siya, ma'am. Naging kasama mabait, walang bisyo, walang ano. May galing, ma'am. Yun lang ang talaga, siyempre, kailangan talaga mag-training ng mabuti. Taong 2022 nang maaresto sa California sa Amerika si Rivera dahil din sa pag-aamok at pananakit. Ayon naman sa isang psychologist, posibleng may nag-trigger ng ganitong klaseng pag-asta ni Rivera, lalo kung may history siya ng mental health issues. Triggering factors can be something super stressful or hindi ganun ka-stressful dahil kasi meron na siya even before na mental health issues. Remember, ang mga mental health issues like depression, anxiety, yung mga ganyan, they are manageable, treatable, but not curable. Pag extreme, yung stressful na situation na bigla niyang pinagdaanan, akala mo tuloy parang biglang magwawala. Kung hindi man ito tungkol sa depression, yung tinatawag nating brief psychotic disorder. Payo naman ng doktor magpatingin sa health professionals kung may pinagdaraanan at nararamdaman. Stigma hindi nawawala yun, pero ang pangit kung sabihin mo nagkakaroon ng tinatawag na self-stigma. Kasi ikaw mismo ang nagsasabi sa sarili mo na ayokong pumunta sa isang mental health professional kasi baka sabihin nila, baliw ako. So when you feel na nagkakaroon ng self-stigma, siguro yun na yung isang bagay na dapat humingi ka talaga ng tulong sa mga kaibigan mo na. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Patay sa pamamaril ang isang barangay kagawad sa Alaminos, Laguna. Ayon sa mga pulis, nagbabantay lang ng tindahan ang 55 anyos na biktima ng pagbabarilin ng gunman. Tumakas ang salarin kasama ang kanyang kasabwat sakay ng motorsiklo. Nagtamo ng maraming tama ng bala ang biktima. Sinubukan pa siyang isugod sa ospital pero idineklarang dead on arrival. Patuloy na tinutugis sa mga salarin habang inaalam pa ang motibo sa krimen. Nominado ang ilang programa natin, mga kapatid, sa Asian TV Awards. Nominated sa Best Children's Program ang Himala ni Nino. Best Actress nominee si Kay Brosas na gumanap bilang Gregoria o Gege. Nominated naman sa Best Microdrama Series ang I See You ng MQuest Ventures na pinagbibidahan ni Good Morning Kapatid host Dimples Romana. Pati ang My Father's Last Wish, nominado rin sa Microdrama Series. Nominated naman sa Best Entertainment ang Merry and Vibes ng Pasko. Pasok din sa nominations para sa category ng Best Entertainment Presenter or Host si singling host Randy Santiago. Mga kapatid, tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Pilipinas Weekend. Mga kapatid, Jess De Los Santos po ang inyong kasangga sa paghahatid ng balita para sa may alam at may pakialam. Para sa tuloy-tuloy na makabuluhang balitaan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.
Mikey, Andrea, ito yung tanong ko sa inyo ngayon. Mahilig ba kayo sa champurado? Di kaya natikman nyo na yung nauuso dati na yung ube champurado? Yes and yes. No? Tikman ko na rin yun. Paborito ko at champurado lalo nung bata pa ako. Siyempre pag may ano pa yung daing ba? Daing o dilis, pwede. Dilis o dilis. Kasi maalat, tas matamis. Yes. Pero yung may ube, hindi ko pa Ikaw? Masarap yung ube. Siyempre, ube person to si Matik yes, yan. Yes, matik. Eto, alam nyo ba na meron pang ibang version ng Pinoy favorite almusal na yan. Meron na rin chilled champurado na pwede pang i-upgrade sa halo-halo. Aba, subukan natin yan sa report ng ating weekend buddy na si Mondi Lopez. Kaunting ulan lang, naku po, baha na naman dito sa Bulacan. Kaya kami mga Bulakenyo, kailangan namin ng pampalamig sa ulo at pampatamis din sa buhay. Presenting Champurado with a twist. Unang version po, chilled champurado. Pahinga muna sa mainit, gusto namin ng malamig. Pero sana yung mga flood control project hindi rin malamig ang galawan. Ang chilled champurado, chiller mode lang, di galing sa freezer. Yung texture niya, medyo nabawasan gaya sa mainit, pero yung lasa, ganun pa rin. At kung gusto mo pang itodo ang lamig, gawin nating champurado halo-halo style. May white beans, red munggo, at syempre, ice cream on top. Pero bilisan ng tikim dahil mabilis matunaw tong ice cream. Sarap, delicious. Speechless si Kuya. Approve sa mga kapwa Bulakenyo Turn ko na. Tricycle. Dami tricycle dito Tingnan natin. Tumama mo natin beans. Ice cream bagay. Okay naman. Ice cream vanilla. Up. Tapos tingnan natin sa malamig na champurado. Sarap kumain, no? Ang commercial. Yung lasa ng champurado na doon pa rin. Yung texture niya, sakto pa rin. Naiba lang ng yung lamig nga lang, kumpara sa mainit, pero para po yan sa mga mahilig po sa champurado at para na rin po sa mga mahilig sa halo-halo. Pinag-isa na lang po para 2-in-1 na po siya. Solve na solve ang champurado with a twist. Sana lang masolve na rin ang baha dito sa Bulacan, pati na rin sa ibang sulok ng bansa. Kasi pag tuyo ang kalsada, walang lusong-lusong, puro busog-busog lang. Happy weekend mga kapatid. Mondi Lopez, News 5. Counted pa ba yun na champurado? Parang halo-halo na. Oo, daming sahog Meron siyang beans, di ba? And I'm sure masarap yan. Sana lang dumating. Nakakatakam. Huwag ka nang umasa, Jess. Basta si Mondi yan, wala na, hindi na makakarating dito yan. Sana naman, Tito Mons, next time. At yan po ang mga impormasyong dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas Weekend.